Kamusta na siya? Ganun pa rin. Wala pa rin progress. Mukhang siya ng pag-asa. Kung hindi Talaga? Wala na tayong magagawa. May chance pa ba na humaba ang buhay ni Jinhee? Lola, huwag na natin pahirapan ang mga doktor. 6 na buwan para mong meron ako. Kung makita natin si Haishen, baka hindi pa ito ang ending ko. Pero kung wala talaga, ayusin ko na lahat bago ako mawala. Madam, darinig ko may kasunduan daw kayo sa Su family. Baka naman pwede nating itry ang Chongji. Kalokohan lang yung Chongji, mamamatay na nga ako eh. Ba't ko pa idadami yung iba? Kung makakatulong sa'yo, lahat ng paraan susubukan natin. Ipapaabot ko agad sa Su family. Bukas, ikaw mismo ang mag-propose. Hindi ako papayag. Lahat ng tao sinasabing mamamatay na si Jinhee. Pag pinakasalan ko siya, parang byuda na rin ako. Pero lakit makapangyarihan ang Pei family. Hindi natin sila pwedeng banggain. Hindi ba may isa ka pang anak na pinalaki sa probinsya? Mama! Bumalik na si Master. Ay, nako. Pandahay, at least nandito ka na ulit. Kumusta? May kinita ka ba sa baba ng bundok? Ay, grabe ang hirap kumita ngayon. Pero, may dala akong importanteng balita. Naku, Pandahay, bakit ba tuwing bumababa ka ng bundok, lagi kami dalang kalat? Tunggulay na to. Nakabandal pa. Ay! Sawa na ako dito. Ay! Kasi di ba pagkatapos silang gamutin, ito lang binabayad nila sa akin. Mga gulay na kung ano-ano. Momo, Shifu, hindi madaling kumita ng pera ngayon. Sige na nga, pero ngayon mas magaling na ako sa'yo. Ikaw na lang dito, huwag ka nang bumaba. Ako na lang. Ako na magtatrabaho para sa'yo. Ngayon ko lang naalala. Kailangan mo palang bumaba ng isang beses. Kino mo to? Kasalan? Matandang Madam Pei. Yang Master Pei. Pasensya na po. Wala po talaga si Sir. Kahapon kami nagpaabot ng mensahe. Tapos ngayon sasabihin mong wala sila rito? Ang Su family na yan. Ang lakas ng loob na pagsaraan kami ng pinto. Kasi... totoo pong wala sila. Mas mabuti po siguro magpaliwanag ng maayos ng Su family. So, alis na tayo. Popo. Excuse me, alam niyo ba kung saan yung bahay ng Su family? Sabi ni Uncle Su, wala raw sila. Kakauwi lang namin eh. Mr. Pei, allow me to introduce. Ito po ang anak ko. Si Sushimo. Siya na po ang tutuloy sa kasanduan ng Fei family. Ayos na ba sa inyo? Guwapo sana eh. Sayang may kapansanan. Mukhang maaga mamamatay. Swerte ni Sushimo, no? Kakaalam ko, yung anak na babae ng Su family, di ba isa lang yan? Si Su Yanran? Ay hindi oy. Si Shimo, lumaki pa sa probinsya. Pinalaki ng tatay niya. Kaya konti lang ang may alam. Pero ate pa rin siya ni Yanran. Ibig sabihin yung engagement ng Pei family, dapat talaga siya yun. Kayo, pipili lang kung sinong probinsyanang babae. Tapos gusto pakasalan si Mr. Pei. Grabe naman kayo. Si Shimo. Ayoko magpakasal. Kaya dapat lang. Hindi. Tutol ako sa kasalang nito. Kami nga hindi nagreklamo eh. Tapos ikaw pa, ang mayayo kay Mr. Pei. Halata namang hindi siya okay. Bakit ko siya papakasalan? Mayaman ba kayo? Kung ayaw talaga ng Su family sa kasalang ito, dahil sa niligtas mo ko kanina. Sige na nga,
Basta pirmahan mo yung annulment papers at isauli mo yung 1 billion. Kalimutan mo lang kasunduan. Ano? Magkano rin yung dote? 10 billion. Ay nako, nagkamali pala ako ng tingin. Feeling ko si Mr. Pei. Pei, Jin, Heng. Oo, feeling ko, kaya niya to. Hindi na ako address sa kasal ito. Pakasal ako. Kahit pa may 6 na buwan na lang siya ng buhay. Basta may pera, kayang dagdagan ng buhay niya. Since ayaw ng Su family ni cancel ang kasal, settled na to. Bukas ang umaga, may susundo sa'yo para kumuha ng marriage certificate. Tara na. Opo. Mapapangasawa ang taga-Pei family. Grabe, swerte mo niyan sa 10 lifetimes. Ate, makiusap palagaan mo naman. Kasi naman, baka mamatay na agad ang asawa mo. Huh? Hoy, ikaw! Gusto mo siya, no? Gusto mo sa'yo ng swerte? Tinumpa mo pang asawa ko. Ibigay mo yung pera. Ano? Ano? Hindi mo pa narinig yung sabi ni Mister? Kukunin king license bukas. Kaya ibigay mo yung pera. Bibili ako ng gamit. Tsaka yung 1 billion wedding gift ni Habi. Since pinapakasan niyo ako sa kanya, dapat may porsyento ako doon. Yung 1 billion na yon, kasama sa dowry para yun sa Su family, kaya tigilan mo ako. O sige, sasabihin ko kay Mister. Ayoko saksal. Bata naman kasi. Bigyan mo lang ng konting kalaman. Oh, yan, 1 million. Shopping time! Huh? Mukhang okay rin pala magpakasal. Not bad, not bad. Yung future husband ko, para talaga siyang lucky charm ko. Oh, ma'am, lalabas po ba kayo? May service car po sa basement. Pwede niyo pong tignan. Service car? Kailangan ko ba yun? Sige, dagdagan pa natin yung effort. Hanapin si Dr. Haishen. Alam ko si Dr. Haishen, may ilang top student. Baka sila mas may alam tungkol sa kilos ni Haishen. Tama si Lola. Hanggat may chance, hindi ako susuko. Boss Pe, teka lang, nasaktan ka ba? Kasi sinabi ng misis niyo? Wala pa kaming kasal. Di mo siya kailangan tawaging misis. Darating din tayo dyan. 1 day lang naman eh. By the way, Hi, Happy! Kamusta? parang... may dumaan kanina? Masakit ako. Pero di naman ako bulag. Grabe si ma'am. Kinalo pa si Usain Bolt. Itong batang to talaga. Mukhang may kakaiba talaga sa kanya. Ba't ganyan na suot mo? Relax, nagtanong naman ako. Sabi nila, red lang ang pagkasal. Hindi naman siya pagkuha ng certificate. Sure. Isama mo si Miss Su papunta sa kotse. Magpalit siya doon. Opo. Doon po. Okay na, nakabalit na. Di komportable tong suot ko. Tingnan mo yung sleeves, oh. Weird. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Uy, mali ang button ko. Oo. Pasok na tayo. Sige po. Sabi nila, bukas daw agad yung si Healer. Papatawag ng auction. Maganda ka na.
Puntahan natin bukas. Baka may balita sa si Healer. Sige po. Si Healer? Parang pamilya yung pangalan na yan Naghahanap kayo ng healer? Para sa sakit mo ba yan? Sabi ng doktor, kung wala raw yung si Healer, tong sakit ko, baka kalahating taon na lang ako. Tatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Pero, di mo kailangan hanapin yung healer. Ako mismo, kaya kitang gamutin. Ang yabang mo naman. Yung sakit ni Boss Pei, kahit pinakamagaling sa Kyoto, wala rin nagawa. Kung meron man, di sana tayo nagharap ng Sea Healer. Pero kaya ko talaga. Hindi lang ako. Pati yung master ko. Tuwing bumababa siya, ang dami lagi nakapila. Gusto magpaggamot. Sino bang master mo? Si master ko? Eh di si master ko nga. Ang pangalan niya ay Lee Haiyang. Sa amin sa village sa baba, tawag sa kanya Fat Dahe. Ang jologs ng pangalan niya. Mukhang tipikal lang na hirot na probinsyano. Alam mo, di ko maintindihan bakit kinukumpara mo siya sa Sea Healer. Walang problema. Basta bantayin niyo lang ang Sea Healer. Opo. Itong batang to talaga ang arte sa simpleng buhay niya sa master niya. Mukhang simple lang at madaling pakisamahan. O anong itsura yan? Tol, lahat ng sinabi ko magaling talaga ang master ko. Oo na, tara na. Umuwi na tayo, kakain na. Baka mainit na si Lola. Tara na. Ay nako, bakit bigla siyang mahimatay? Tignan niyo, sobrang putla niya. Baka patay na yan. Acute heart attack to. Bilis! Ito to, yung piyong na to. Pasubo mo sa kanya agad. Ano to? Baka ikamatay ba niya eh? Trust me, marunong ako sa gamutan. Sige na, dali na. Kung hindi nga makakasagasa, ako na sanang tumakbo. Uy, grabe! Ang galing! Gumalik siya agad oh! Yung gamot yun. Gawa ko lang yun. Wala lang, pangalan lang sa TV series. O diba? Sinabi ko sa inyo magaling ako eh. Mukhang hindi siya basta-basta. Baka nga ito yung sakit ko. Pwede niyang gamutin. Eto na nga po ko sa kasal. Ang ganda naman talaga. Halika. Tingnan niyo ang kwarto niyo. Tara na. Wow! Oh, kumusta? Okay ba setup ng room? Bet niyo ba? Oo naman, ayos na ayos. Sabi ng matatanda, pag kinakasal daw, dapat red ang team. Mas maganda pa ito kaysa sa wedding setup ng barrio namin. Salamat, Tala. O kayong dalawa, ha? Matulog kayo ng maaga. Kanina sabi mo kaya mong gamutin tong sakit ko? Totoo ba yun? Eh di, sige nga, gamatin mo nga. Okay. Anong ginagawa mo? E di kagamutin ka. Siyempre, check mo na yung pulso mo. Mahirap ba talagang gamutin ang sakit ko? Medyo challenging nga. Ano ba kasi itong iniisip ko? Si Dr. Hilang kayang gumamot nito. Umasa pa ako sa isang bata. Pero sa totoo lang, yung paa mo madali lang gamutin. O halika, tanggalin mo to. Hoy! Huwag mong hilahin! Ako na magtatanggal! Nagtatanggalan na ng pantalon. Lola, baka masyado tayong nakikichismis. Parang mali yata to. Anong mali-mali? Ginagawa ko to para sa apo ko. Para masaya ang married life niya. Ba't ka ba kasi nahihiya? Grabe naman tong dalawang to, parang fire and gasoline. Tara na nga, wala tayong partner. Bawal mga single dito. Ano?
Bakit nilagyan ni Lola ng maraming mani yung kama? Nakakakiliti. Pampanak daw yan. Pero kasi mahina pa ang katawan mo ngayon. Yung baby, hindi pa talaga pwede. Okay lang, simulan na natin. Yan na. Dapat ng paa mo. Dapat may pakiramdam na. I-massage ko para sure. Bukas ulit tayo mag-acupuncture. Yung paa mo, baka kaya mo ulit tumayo. Tapos araw-araw mga 15 minutes lang. Wala pang isang buwan. Promise, makakatakbo ka na ulit. O kaya, ipamassage mo na lang sa iba. Hindi pwede yun. Hindi naman nila alam mga pressure points. Tsaka asawa kita. Ako ang best magmasahe sa'yo. Oo nga pala, may sasabihin ako. Huwag ka magbibigla ha. Yung sakit mo, malamang dahil sa lason. Lason? Ang ganda ng mukha ngayon ni Jean, hey? Mukhang effective yung pagpapakasal sa kanya. Momo, kumusta tulog mo kagabi? Ayos lang. Si Jin Heng ba? Hindi ka tinorture? Grabe, oo. Napagod talaga ako sa kanya. Pero ayos lang. Asawa ko siya. Normal lang niya. Tsaka hello, yaman ng asawa ko. Pag gumaling siya, malaki siguro ang bayad sa akin. Baka mas malaki pa sa kinikita ni Master. Ay nako, nakakatuwa kayong dalawa. Ang sweet yung mag-asawa, nakaka-relax sa puso. Kung makakabuo pa kayo ng apo sa tuhod ko, mas masaya si Lola, sobra. Pag nangyari yun, may reward kayo. At least 1 billion. Kaso, si Jin Heng kasi, hindi niya kaya mag-isa yun eh. Ano? Siya? May problema sa function. Lola, health issue lang po yun. Tsaka kami ni Momo, di naman kami nagsama sa kamay. Ay, buti naman, buti naman. Pero yung sakit mo, ni hindi rin malinaw. Yung si Hei Xingyi na parang multo, siya ba talaga ang kailangan? Nasaan na ba talaga siya? Bakit nga ba kailangan siya lang? Kaya ko naman siyang gamutin. Sakit ni Jin Heng, kaya mong gamutin? Master, dumating na ang second master. Bakit ka nandito? Ikaw ay kinasal na. Siyempre pupunta ako para makita ang bagong mag-asawa. Ito pa yung si Miss Su na galing sa probinsya. Marunong daw siya manggamot. Medyo konti lang naman. Second ankle, may sakit ka rin ba? Yung sakit mo simple lang. Sobrang inom at babae kasi. Kaya humina ang katawan mo. Iwasan mo lang yan, ayos ka na. Hoy bata, ano pinagsasabi mo? Hoy, Lauer. Sa edad mong yan, ha? Palihim ka pa rin malikot? Tita, lahat naman alam na. Natahimik lang ako this year. Sa totoo lang sinabi niya. Medyo kakaiba talaga tong batang to. Pati yung issue na yun, kaya niyong hulaan. Sa loob ng katawan mo, may naipong lason. Galing pa yan sa sinapupunan ng nanay mo. Sa mga taon na lumipas, unti-unti yung sinisirang katawan mo. Pati yung legs mo. Kaya hindi ka makalakad na maayos. Nung namatay ang tatay mo sa aksidente at ang nanay mo namatay sa panganganak, ang negosyo, halos lahat, nasa kamay ni Uncle. Dahil na rin sa pagpipilit ni Lola, unti-unti ako nakabawi. Teka, Lola, time na pa ata. Dadaling ko si Pei Jin Heng sa kwarto para mag-acupuncture. Sige. Sandali lang. Kalasugan ni Jin Heng yan. Mahalaga yan sa buong Pei family. Talaga bang kampante ka ni pagkatiwala siya sa isang prom din babae? Paano kung mas lalo bala? Hoy, manyak! Asawa ko to, ginagamat ko lang siya. Anong pakialam mo? Ikaw bata pusong mamon. May license ka ba ha? Ha? Paano ka makasiguro kaya mong gamitin si Jin Heng? Hindi ako papayag. wala kang dapat ikatakot. Pero bakit parang ikaw takot na takot? Ayaw mo ba akong gumaling? Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Kung yan ang iniisip ninyo, Momo, dito ka na lang mag-acupuncture. Okay. Sana lang mamaya, may mga mapahiya dito. Huwag sana manakit ang mukha niya. Sige, tumayo ka na. Subukan mo.
Imposible ito! Ah, Imposible! Naku! Anong nangyari? Sabi ko na eh. Yung acupuncture na yun para na makatayo ka, ba't naglakad ka? Ang sakit sobra. Na-excite lang ako. Nakalimot tuloy. Momo, ibig mo sabihin, pwede pang tuluyang gumaling ang anak ko? In time, makakalakad siya ng normal. Oh, ayos, ang galing. Alam ko na, hindi tayo magkakamali sa piniling manugang. Hindi ko in-expect ang batang ito. May bubuga pala talaga. Pero tandaan ninyo, may 6 na buwan na lang si Jinheng. Kahit makalakad siya, hindi ibig sabihin na gumagaling na siya. Talaga bang kaya mong pagalingin ang sakit ni Jinheng? Grabe ka, ano ko? Ilang taon nang nagpapagamot sa mga eksperto dito sa Manila, wala pa rin. Si Momo pa kaya? Ang importante ngayon, mahanap natin si Dr. Hai. Kaso, yung mga pinadala ko para hanapin si Dr. Hai, walang kahit anong balita. Parang may pumipigil talaga sa akin. Ikaw, Uncle, may hinala ka ba? Wala naman ako naiisip. Nagpapaharap din ako kay Dr. Hai para sa'yo. Baka naman itong batang to na hinahalata na. Salamat, Uncle. Wala nga naman. Pamilya tayo Tita, masikasula ako sa office. Alis na ako Di. Jinheng, feeling ko yung uncle mo. May tinatago yan. Mo sabihing feeling mo lang. Kasi ngayon may dahilan akong maniwala. Yun na yung lason galing sa kanya. Hoy kayo, ano naman pinag-uusapan niyo dyan? Ano? Yung sakit mo ba? Si kuya pala yung naglagay ng lason, siya talagang may gawa? Sabi ko na nga ba wala namang sakit si Hor. Bigla na lang nagkakomplikasyon. Hindi pwede to, hanapin ko siya. Sinaktan niya ang manugang at apo ko. Susugatan ko ang mukha niya. Lola, sandali lang. Hinala pa lang to. Tama po, Lola. Kailangan ng ebidensya. Hindi mo naman pwedeng hukayin ng nanay ni Paige para sa autopsy. Ganun na lang yon. Hindi pwedeng ganon. Course, hindi matatapos sa ganito. Lola, kung mapatunayan na siya nga talaga may sala, kahit kito ko siya, hindi ko siya palalagpasin. Pero sa ngayon, ang priority, mahanap si Dr. Hai. Kailangan ko munang gumaling. Tama. Ngayon, mas importante na gumaling ka muna. Pero itong si Dr. Hai, nasaan na? Sabi ko na nga kaya kong pagalingin Ibig sabihin hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Naniniwala kami sa'yo, Momo. Pero kasi, ngayong gabi, kailangan mo umattend ng auction. Wala ka ba namang gown? Sige, ako na bahala. Pupuntahan ko para i-follow up. Tama na, huwag yan malungkot. Tara na. May papakita akong something. Pedyon, ikaw pa naman. Isa kang executive pay group, babayero ka. Hindi ka pa nagbayad ng problema mo. Bilisan mo, magbayad ka. Sino ka ba? Bakit ka naggugulo dito? Ang galing mo, Pedyon. Saka matawag mo sa akin baby pa Pero pagkatapos dead ma ngayon? Hoy kayo lahat, tingnan niyo tong si Pedyon. Walang kwentang ugali. Gulang-gulo ang private life. At isa pa, ginamit ako tapos wala bayad. Grabe si Director. Ang ginagawa niya? Akala ko noon yung harassment issues sa office chismis lang. Totoo pala. Lakas ng loob mo Astig ka? Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Hindi totoo, nagsisinungaling siya. Security, nasa na... Hindi ako nagsisinungaling. Bayaran mo ako. Ngayon din. Hanggat di mo ako binabayaran, hindi ako aalis. Ikaw ang ipakanan nito, no? Ikaw ang nagpadala sa babae? Hindi ako, no? Totoo yung babae. Totoo rin ang kwento niya.
Ang ginawa ko lang naman, sabihin ng totoong pagkatao ng uncle mo. Konting lesson lang yan. Parang paniningil ko rin ng interes. Narinig ko si auntie selosa daw. Kumalat to good luck sa kanya. Pagbalik ni uncle sa bahay, lagot talaga siya. Eksalanan niyo naman, asawa kita eh. Sino ang mananakit sa'yo, kalaban ko rin. Pag napatunayan ko na siya ang may gawa nito, promise, pagbabayarin niya talaga. Teka, pagtatanggol mo ba ako? Ikaw. Ano? Tapos na ang palabas, uwi na tayo. Oh. Lola. Malapit na magsimula yung auction. Bakit si Momo hindi pa bumababa? Anong kinaka-stress mo, babae yan? Siyempre, kailangan niya mag-ayos. Tsaka naman, pupuntahan mo na si Shuhao kaninang umaga yan. Nandun na siya. Kung may importanteng balita, malalaman pa rin natin agad. Pero teka, anong meron naman kay Momo? Oo. Ang ganda talaga ng Momo natin. Deserving na maging daughter-in-law. Lala, tara na po. Oh, sige. Oo. Loko-loko ka talaga. Titig na titig ka. Nangangawit na yung bibig mo, oh. Tara na, bilis. Boss P, si Mr. Hay bihira yan lumabas. Pero sabi nila ngayon, malaki ang chance na siya mismo ang mag-host ng auction. Nagpa-check na rin ako. Pagkatapos ng event mamaya, pumayag siya magpakita sa inyo. Ayos. Si Mr. Hay po ng si Healer. Kung makita ko siya, mas malaki yung chance na mahanap ko ang si Healer. Cheers. Ang sarap talaga nito. Mas masarap pa sa pagkain sa bundok. Hay nako, taga-prom di ka talaga. Puro ordinaryong kakanin lang yan. Akala mo kung anong special dish na. Grabe ka naman. Akala ko ba naman nahihirapan ka sa pamilyang Peg? Masarap nga naman eh. Pero sis, ano sa tingin mo mga pagkain? Galit ka rin ba sa host ng party? Huwag mo sabihin pati siya. Ano mo pinagsasabi mo? Wala akong galit, lalo na sa apo ng Siga, Doctor. Kaya pala, siya pala ang nag-host ng party. Kaya pala andito si na Pejin Han. Narinig ko, matagal na silang naghahanap ng si Doctor. Yung panganay ng Pei family, mukhang malalaraw. Pero si Ate Chin lang saksiyahan. Asawa ko pa naman na parang wala lang. Sino nagsabing malala siya? Huwag mo isusupa ang asawa ko kung hindi lagot ka sa akin. Hello, buong social circle alam ang paubos na oras niya. Ikaw lang naman nitong naakit sa pera niya kaya nagmamadaling magpakasal pag nawala na siya. Huwag kang iiyak at magmamakaawa na bumalik sa Su family. Ba't gustong gusto mo pa akong mamatay ano? Hindi naman. Nagjo-joke lang naman ako kay ate. Siyempre gusto ko naman na maging okay ka, Pei. Pei Jin Hang. Ayan, sabi nila mahina ka raw. Tumayo ka nga dyan para makita nilang mali sila. Anong ako, monkey sa zoo? Kahit anong lagay ko, anong paki nila? Oh, to ba yan? Ang galing! Pinit mo na lang yan.
sarap. So, gumaling ka na? Hindi pa totally. Temporary lang to. Pa naman ako mamamatay ngayon. Pasensya na kung na-disappoint ka, Sue. Momo, malapit na magsimula ang auction. Punta na tayo kay Lola. Sige. Kung sakaling gumaling niya si Pei Jinheng at mabuti ang lagay niya, edi... Lala, ang tinitingnan niyo? Yung asawa ni Pei, pinag-uusapan ngayon. Sabi nila, kaninang may babae raw na nagwala sa opisina, hinahanap siya. Tingnan mo to, gasgas na gasgas ang mukha niya. Ayan tuloy, si Pei. Matagal na namang hindi makakalabas. Yung isa chill na chill sa buhay. Ma, pag gumaling si Pei Jinheng, hindi pwedeng si Sushi mo makinabang. Isang prompting babaeng yon, no? Tama na. Hintayin muna natin ang tamang timing sa huli. Si Sushi mo pa rin. Probinsyana lang yan. Pag dumating ang panahon, kayang-kaya natin siyang paikutin. Yung umakit sa stage, may dating, klase ang aura. Baka siya ning po ng Master Doctor. Yung may-ari ng Boguzai. Siya yung little master uncle ko. Anong ginagawa niya rito? Oh? Nasaan na siya? Welcome po sa lahat! Nagdumalaw ngayong gabi. Ang auction natin ngayon, lahat ng items mula sa Boguzai. Kung may magugustuhan kayo, pwede kayo mag-bid. Hindi ba darating si Mr. He? Baka may emergency. Kaya siguro wala siya. Sabi ni Master, pagdating sa pagbenta ng mga antiques, dapat sikreto kay Little Uncle. Pero naman siya pa'y nakachempo. Sakto pa talaga. Ano gagawin natin ngayon? Yung auction mamaya, yan lang ba ang ilalako nila? Mga lumang gamit lang yan ah. May bibili ba dyan? Antiques yan, bihira na. Turon lang na mahal. Valuable yan eh. Lahat yan parang walang kwenta. May collector's value yan. May nagustuhan ka ba? Kasi kung meron, just say so. Kahit bibilihin natin lahat to, kaya ng pamilya namin. Kaya namin bayaran lahat. Love, ang sweet mo talaga. Pero to be honest, ang dami ko ng ganyan sa bundok. Tuwing bumababa si Master, ang dami niyang dala naman, puro kalat. Ate, ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo ba, lahat ng galingan kay Mr. He, pinaghirapan niyang hanapin yan. Mahal ang bawat isa niyan. Tapos tatawagin mong basura. Priceless yan? Pero sa tingin ko, pareho lang ng mga gamit namin. Sabi ng master ko, wala naman daw halaga yan. Lagi ka nalang kalat dito, basura doon. Alam mo, parang minamaliit mo si Mr. He. Hindi ako lang naman. Tinatamad lang ako makipagtalo. Ay, Little Marshal Auntie ko. Oo, mga gamit mo nga yan. Pero para lang sa'yo, basura yan eh. Sa iba kayamanan yan. Miss, maupo na po kayo. Ang auction natin magsisimula na. Ang unang item, galing pa daw sa panahon ni Emperor Chanlong, isang animal flower. Start big, 1 million. Ano? Ano sabi niya? 1 million daw. Grabe, ganyan lang kalaking vase, 1 million? Virgin Band, feeling ko ang final bid niyan. Ganito na kalaki. Pero sabi ng master ko, yan daw sa labas 50 pesos lang yan, per pa. Ay, naku naman. Sa mundo ng antiques, grabe ang dami ng klase. Minsan pare-pareho lang ang itsura. Pero deep inside, malayo na agad ang totoong item at peke. Ibang-ibang presyo niyan. As in, sobrang layo sa agwat. Yung mga kalat niyo sa probinsya, baka galing lang sa labas ng master mo. Mga fake lang yun, mga replika. Mga peke? Hindi yung totoo. Meron kaming technique. Sa madaling salita, kaya naming malaman ng age item by just looking at it.
Si master ko, hindi yan magdadala ng peke. Tulad nito, oh. Tingnan mo. Obvious naman, Ming Dynasty pa to panahon ng Xuande. Congrats po, sir! For 5.2 million, nakuha niya ang item na to. Next item po natin, Ming Dynasty Xuande Pretty Putty White Glaze Brush Washer. Starting bid 1 million. $5 million? Narinig mo yun? Yung kanina lang binenta ng 5.2 million. Oh. Teka lang, so yung mga kalat ko, baka million-million ang halaga nun. Wait lang, compute ko muna. 1 million. Tapos 10 million. Oh no, feeling ko, magiging rich tita na ako. Pag naging rich kid ka na, ano mo naman gagawin? Una sa lahat, bibili ako ng sobrang daming pagkain. Si Buster, laging walang pagkain. Laging junk food, pati red brace. Ay, teka. Si Master kaya, na-scam sa labas? Ha? Isipin mo lahat ng dala niya, mga junk lang ang laman pero worth ng million. Tapos siya, inising ko wala. Tsaka ang hirap ng buhay niya sa labas. Sure ako, nabudol siya ng iba. Paano kung si Master mismo ang unang ng budol? Imposible yan. Ang bait kaya ni Master sa akin. Hindi niya ako lalokohin, hindi pwede. Pagbalik ko sa bundok, kakausapin ko talaga siya maayos. Kailangan ko na sigurong i-warning si Master. Para ready na siya kay Little Master. Baka similin siya noon. Kung totoo yung sinasabi ni Momo, ang dami niyang naipong antiques. Siguradong mayaman siya. Next item sa action. Galing pa to sa Ming Dynasty. Isang landscape painting. Ha? Ang weird ng painting na to. Anong meron? Tingnan mo. May vibe siyang Ming Dynasty pero may pagkayungan din. Magkaibang style yung pagkatabi lang. Pero hindi nagkahalo. Isipin ko muna. Gets ko na! Sa ilalim ng painting na to, mula sa Ming Dynasty, may nakatago. Mahal ba yung mga galing sa Yuan? Yuan Dynasty? Depende kung sinong artist ang gumawa. Check ko nga. Paano kung kay Huang Gongwang yan? Huang Gonwan? Huwag mo sabihin kung mismo nakakita. Kung gawa ni Huang Gongwang yan, market value niyan at least 30 million. Pero kung yun yung masterpiece, as in pinaka-rare, aabot yan ng 100 million. Kailangan makuha yan. Start bid, 1 million. Pwede na kayo mag-bid. 2 million. Copy lang naman yan, diba? Starting price 1 million lang. Bakit biglang 2 million agad? Baka naman sira ulo to. Gusto ko bakit? Ano pakialam mo? Alam mo ba, yung gumawa ng painting na yan, hindi naman sikat. May 1 million walang gustong bumili. Ilang beses ang hindi naibenta. Tapos ngayon 2 million. Lugi ka na lang dyan. Oo nga, laking tanga naman nito. Akala mo kung anong rare item. Narinig mo yun? Probinsyana. Oo, narinig ko. Ano ngayon? Basta sinabi mong bid, ganun lang? 2 million agad? Sure ka bang may ganun kang pera? Ako, wala. Pero yung asawa ko meron. Sabi nga niya, basta gusto ko, kahit lahat ng antiques bibilhin niya para sa akin. Bibilhin lahat? Nako, ang yabang mo. Di ka ba natatakot kagatin ng dila mo? Alam mo ba yung mga antique na yan? Grabe ang halaga niyan. Kahit gaano ka pa ka-special to Mr. Prey. Posible yan. Itong bank card na to, may laman 1 bilyon. Itong card na to, sapat na siguro para bilhin lahat ng ito. Sa akin yan ibinigay? Siyempre. Grabe, sobra ka naman magmahal. Oh, nakita mo? 2 million lang yan. Para sa mga walang kwentang gamit. Gusto mo maging biktima? Ikaw na. Hindi. Yung item na yan, minimum yan, 30 million. Pwede pang ababot ng 100 million. Ano ka, naluloko? Ganyan lang yan. Mga ilang daang libo lang yan. Gusto mong gawin 1 bilyon? Uhaw ka masyado sa pera. Kung sabi ko mahal yan, ayaw mo maniwala. Si Liz nagbid ng 2 million. May mas mataas pa ba? 2 million going once? Going twice? Going thrice? Sold! Yay!
Han, grabe napakalaki ng kinita natin. Hmm? Kita daw. Piling ko talo ka pa. Ayaw mo pa naniniwala, no? Sige, papatunayan ko sa'yo ngayon. Ah! Wang Wei Jing, tingnan natin. Ano pa bang pasabog nyo? Gusto mo na bang burahin ang lahat para mawala ng ebidensyong matira? Sinasayang mo lang ang pera ni Mr. Pei. Nakakahiya ka, girl. Pero ko yun. Kahit anong gusto yun ng misis ko, may karapatan siya. Bleh. Ano itong na-discover nila? Grabe. Sa ilalim ng painting, may isa pang painting na nakatago. Wow. Wow, grabe! Ang ganda ng strokes! At yung style, parang obra maestra to, grabe! Hanap kayo ng expert, yung sanay sa old painting. Sige po. Paano mo naman nalaman na may nakatago pa sa ilalim? Ang bagal mo naman. Obvious naman sa mga tao, yung mga gawa ni Wang Guangwang. Hindi ko ini-expect tong painting na to. Wang Guangwang. Sikat yan. Lahat ng paintings niya na lumalabas, documented yan. Maliban sa Dwelling in a Function Mountain, lahat ng nasa museo nakadisplay lahat. So sinasabi mo ngayon na itong hawak mo ay original Dwelling Function Mountain? Paano mo nalaman? Halatang invento? Wala man lang drop sa kwento mo. Yung painting ni Huang Guangwang, nawala raw noon ng Ming Dynasty. Ang meron lang ngayon, mga replica at copies. So ano punto to? Sinasabi mong original to? Obviously, kapag sinabi kong totoo, di totoo. Teka, simple lang yan. Tawagin natin ng expert para ma-check kung legit. Tama yan. Kahit kami curious din. Totoo nga ba talaga yung painting mo? Ako na ang bahala. Hello sa inyo. Ako ang official appraiser ng auction na to. Ikaw pala yan. Sige, pakicheck mo nga agad. Sabihin mo sa kanila na ang painting na to ay original. Momo, paano mo naman nasabing totoo yan? Kasi, hindi nagkakamali ang energy reading ko. At saka, yung kalahati ng painting nasa kwarto ng master. Alam naman nating lahat na ang gawa ni Guanghong ay ink wash style talaga. Mostly soft at minimal lang ang kulay. At tong painting na to, swak na swak sa ganong style. Lahat tayo may alam na yung painting yung ito ni Guanghong ay ginawa sa loob ng 7 taon at sa mga taon na yon, marami siyang edits at revision na ginawa. Tignan nyo ito. Dito. At dito rin. May mga subtle changes sa brushwork. Pero ang pinaka-importante ay itong painting na to nasunog daw noong unang panahon. Kaya hanati siya sa 2 scroll, upper at lower half. Tingnan ninyo, may konting kakulubot at pagkadilaw sa paligid. Tapos parang may amoy sunog pa. Ganito yung tsura ng sunog na scroll. Tama, itong painting na ito ay tunay na gawa ni Huang Guangwang. Ito ang original Dwelling in the Function Mountains. Paano nangyari yan? Sa shushu mo pa, ang swerte naman niya. Bakit hindi? Buti na lang marunong yung appraiser. Parang familiar tong lalaking to ah. Kilala mo ako? Gets ko na. So magkakilala kayo? Sabi ko na nga ba yung babaeng to, ano bang karapatan niya? Para madiscover ang tunay na painting. Yun pala, may kakutsaba siya. Ano to? Nagka-team up pa kayo para lokohin ng mga mayayaman dito? Para bilhin niyo ang peking painting? Sinasabi mong maloloko ko? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa. Kung makikihalubilo ko sa prom D, di galing ka rin sa probinsya, isang magsasaka. Nakakatawa ka talaga. Ikaw ang pinakauna na naglakas loob magsalita ng ganyan sa akin. May mali ba akong sinabi? Magsasaka? Prom D? Pare-pareho lang kayo. Tapos sinasabi mong expert ka? Ayaw mo nga magpakita ng maayos. Baka ikaw ang may tinatago. Sige lang, yung teacher ko, member ng Painting and Calligraphy Association.
Tatawagan ko siya ngayon para ilabas ang totoo mong kulay. Sige na, tawagan mo na. Lakas ng loob mo. Sushi mo. Ikaw at yung matanda mo kasama ang kapal ng mukha. Ngayon din, ibobo ko kayo. Sige, ikaw lang. Pero huwag kang iiyak pag napahiya ka. Sir Bay, nakontak na po namin yung association. May pinapadalang tao sila, pero... naniniwala rin po ba kayo sa kanya? Kung sinabi niya, maniniwala ko. Patawag si Vice Chair Chen. Ayokong si Momo magsakripisyo. Sige. Ginong Chen, pasensya na, late na at napatawag pa kami. Pero mahalaga yung meeting na to. Kaya, napatawag kami ngayon. May mahalaga kaming anunsyo, makinig kayo. May balita lang kami natanggap. Nasisiga, Doctor. Parating na raw dito sa Kyoto. Siga, Doctor? May tinatawag nilang national level na manggagamot? Parang immortal na sinasabi nila? Oo, siya nga. Sigurado namang alam nyo na. Nahabi niya ang Asian paintings at sa totoo lang. Honorary president natin siya dito, kaya pagdating niya, dapat special ang welcome. Full respect, maximum effort. Galingan natin ang pagtanggap. Alam ko, Vice Chair Chen, magaling ka sa Asian art, kaya saktong na lang na may nakuha akong misteryong painting. Sana matignan mo. Matutulungan mo ako ma-verify ito. O sige, maganda kayo. May kanya-kanya tayong asikasuhin. May gagawin lang ako. Labas muna ako. Sige po. Late na po Saan po kayo pupunta? May isa lang akong kaibigan na nagpapasama para i-check ang lumang painting. Sige po, sir. We'll be waiting for you. Nasa hotel na si sir. Konting oras na lang, may mabubuking na siguradong tao. Malalaman ng mga tao. Totoo. Sino raw sinungaling? Sa totoo lang, naiinggit ka lang talaga na ako nakakuha ng original fusion painting. Narinig ko raw dito na may nakakita raw ng Fusion Mountain painting. Sir, yung painting niya, obvious na kopya lang naman pero sila, pinipilit original daw. Patingin nga sir, may probinsyana yung dalawa. Walang alam, di pa nakakapunta ng syudad. May bit-bit sa drawing, akala mo totoo na. Baka gusto nila kumita. Mga taga-bundok. Ito pa naman tong Promdi. Anong alam niya sa old painting? Nasa na? Patingin nga. Itong painting na to, wala akong nakitang kakaiba. Pero base sa sinabi ni Yanran, malabo na original to. So yun na nga. Ang painting na to, peke! Ano? Ano daw? Kalokohan, itong painting, kitang-kita naman ng signs na totoo siya. Anong magiging peke yan? Peke nga yan, sabi eh. Ang teacher ko, member ng Art Calligraphy sa Association, kapag siya nagsabi, mas reliable kesa sa taga-baryo. Hindi pwede. Ako mismo ang nakakita ng painting na yon. Totoo yan, hindi peke. Eh ano naman yan kung nakita mo, probinsyana ka lang. Anong alam mo sa sining? Akala mo ikaw lang may alam? Niloloko mo lang kami. Sushi mo. Feeling mo naman sobrang importante ka. Kung peke ang painting na yan, dapat lang nasirain yan. Para wala nang ibang gumamit yan para manloko. Sirain? Sandali lang. Sandali. Member ka ba ng Art Association? Oo naman. Vice President, alam niya nandito ka. Anong baki mo? Huwag mong iilis ang usapan. Ang importante ko yun, sirain ang painting na yan. Hindi pwede. Ako ang bumili ng painting. Wala kayong karapatang sirain ng totoo yan, hindi yan peke. Yung teacher ko, kasama siya sa Art Association. Kaya pag sinabi niyang totoo, totoo yun. Eh ikaw, probinsyano lang. Sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung teacher ko? Oo nga naman Muntik na tayong malin lang. Akala pa naman natin, genuine yung Fusion Mountains. Peke pa rin, peke. Kung peke naman talaga, Art Association na may karapatang sirain ito. Eh paano kung mapunta sa babaeng ito, tapos gamitin niya para manloko? Hindi natin agad malalaman. Tama. Kalokohan, siya ang manloloko. Wala akong peke, totoo ang painting na to. Wala kang alam. Kontakin mo si Mr. Chen. Sabihin pumunta siya agad. Sige po. Sushi mo, kanina ka pa hadlang sa pagsira ng painting. Ano pakay mo? Bilang miyembro ng Art Association, kailangan sila ng fake painting na to. Hoy, teka, sino ka ba? Kung hindi lang bawal magpakilala sa harap ni Sinsyo, matagal ko na kayong pinatigil. Hindi ko hayaang mawala kayo dito. Sir, siya po yung kasama ng babaeng yun. Pareho silang manloloko. Ganun pala ha? Mas lalo akong hindi papayagan
na mapunta ang fake na painting na to sa mga nanloko! Ikaw? Tigil! Yuyan, pinagamit mo pa rin ang pangalan ng Art Association para makapanloko. Yuyan, lakas ng loob mo ah. Bitbit mo pa rin ang pangalan ng association para makapanloko, Vice President. Bakit po kayo nandito? Kung hindi ako nandito, paano ko malalaman na ginagamit mo ang pangalan ng Art Association para makapagkunwari? Lahat kayo. Itong si Lee Yuan, 3 buwan na ang nakalipas natanggal sa Art Association dahil sa academic fraud at pagtulong sa mga iba na gumawa ng certificates. Wala lang sa isa yung sinasabi niya. Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Ay, itong dalawang taga-baryo paniniwalaan? Sino naman to? Ako po ang official operation ng auction na to. At bago magsimula, na-certify kung tunay yung painting na yan. Pero sinabi ng babaeng to, nanloko kami. Kayo po ang eksperto dito. Pwede niyo po bang tignan kung totoo ba o hindi? Manloloko ka. Wala kang ginawa kundi magsinungaling. Hindi ako naniniwala. Taga-bundok lang na makilala ang original na yan. Kung hindi ka naniniwala, edi magpustahan tayo. Kung totoo ang painting, babayaran mo ng buong halaga. Sige, pustahan. Deal, walang atrasan. Sa pagkakalam ko, ang function mounted scroll na ginaya ni Shan Zuo ay na-auction na noon, worth 260 million. Kung itong scroll natin ay original ni Huang Gongwa, kahit kalahati lang yan, aabot pa rin ng 200 million. Grabe, 200 milyon daw yan. Sigurado ka ba talaga dyan? Si Sushi mo, taga-buntok man yan. Kayo na nagtapon sa kanya palayo simula pagkabata, hindi niyo pa ba siya kilala? Tapos ang probinsya pa siya lumaki. Ano bang art meron siya? Bakit tanong sa sarili mo kung hindi siya nagyayabang lang? Sige. Paano kung fake nga yung painting? Anong gagawin mo? Imposible, hindi to peke. At lalong hindi ako matatalo. Wala ka namang kayamanan eh. Anong ipupusta mo? Ako? Ipupusta ako yung shares ng Pay Group. Peshaw. Wala yang alam sa ganyan. Maniniwala ka talaga sa kanya. Wala ka ng pakialam dyan. Hindi ka pa natatakot matalo. Kahit matalo pa ako, edi mag-i-effort pa ako ng ilang taon. Kaya yan. Okay lang. Isa pa, sigurado akong hindi ka matatalo. Tama ba? Talaga. Peshaw, kung maniniwala ka sa kanya, pagsisisihan mo yan. Vice President Shen, pakacheck mo nga to. Totoo nga ang painting. Walang problema, Iya. Sandali lang. President Chen, sabi mo, inibita ka ni Peshaw. So paano kung biniyaran ka niya? Baka mamaya katulad ka rin nila, tumutulong kay Sushi mo para manloko ng tao. Mister, anong ibig mo sabihin? Ako ay Vice President ng Painting Association. Yung sinabi mo, sobrang insulto sa integridad ko. Pati ang pagkatao ko. Oo nga, lahat naman alam natin na si Vice President Chen ay tapat at patas. Hindi siya gumagamit ng posisyon niya. Mag-sorry ka na! Mag-sorry ka! Oo nga, mag-sorry ka! I'm sorry. Ako, sobrang nag-aalala lang talaga ako. Laki ng power at yaman ng Pei family. Baka kasi si Pei siya. Kung ganun, Miso, kung ganyan talaga ang concern mo, siguro mas mabuting i-cancel na lang ang pustahan. Kung ganun nga, may concern si Miso, i-cancel na lang ang pustahan. Hindi pwede! Napagkasunduan ng pustahan. Biglang umatras si Mr. Pei? Baka naman nalaman niyang niloko siya ni ate. At gusto niya pa rin siya ipagtanggol. 2 billion yun. Sayang kung pakakawalan lang. O baka hindi mo ako pinaniniwalaan. Miso, akala ko abusin mo yung posisyon ko. Pabiro lang ako. I swear on my name. Lahat ng appraisal ko, based sa mismong item. Hindi ako magpapadala sa pressure o impluensya. Kayong lahat dito, pwedeng maging saksi. At pagkatapos ito, bibigyan ko rin ng item na to ng Certificate of Authentication. Kapag may certificate na yan, parang si Chairman Cheng na rin ang nagsabi na totoo ang appraisal. Hindi naman siguro siya magsusugal ng reputasyon niya sa panaloko, tama ba? Oo nga. Chairman Chen, naniniwala kami sa iyo. Oo, full support kami sa inyo. Chairman Chen, of course I believe you. Pag lumabas ang resulta, may mga tao dyan na mapapahiya at uuwi. Tumigil ka nga. Maghanda ka nalang magbayad.
Patay tayo dyan. Chairman Chay, bakit parang wala siyang reaction? Huwag mo sabihin, fake talaga tong painting. Ano ka ba? Si Chairman Chen yan. Hindi nagpapahalata. Pero fake nga ba o hindi ang painting na to? Nakakaba na. Obvious naman peke yan. Chairman Chen, bilisan niyo na po ang announcement. Sige, base sa pagsasuri ko, itong gawa ni Huang Gongwang, ang Dwelling in the Function Mountain. Ipinapahayag ko na ang Dwelling in the Function Mountains na ito ay original. Imposible yan. Paano naging totoo to? Hindi ko nitatago. Nakita ko na dati isang tunay na version ng Dwelling in the Function Mountains. Sa kulay, stroke, pati yung marks ng pagkakasulog. Tunay talaga siya. Walang duda, ito ang original. Sigurado ako. Congrats, Miss Ru. Hindi ako makapaniwala. President Chen, niloko mo pa kami? Miss Su, the second. Hinihinalaan mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Yan ang resulta ng ginawa mo! Huwag mo kalimutan. Tingnan mo, laki ng kinita natin. Excuse me, sir. Kayo rin ba yung nag-authenticate ng painting natin noon? Sir, parang familiar kayo eh. Kayo po ba si... Mr. He? Tito He? Ano? Kayo pala ang kilalang Mr. He ng Boguzay? Huh? So ikaw nga talaga? Tama. Yung request sa akin para hanapin ka ay siyang Master Pei. Siya mismo. So ikaw pala yung nagpapaayos ng lahat. Pero teka, akala ko hinahanap mo. Yung apo ng Sea Healer, yun nga, si Mr. He. Alam ko naman siguro, kilala niyo na siya. May maluba akong sakit. Gusto ko lang sanang humingi ng tulong sa kanya. Kung mapapagaling niya ako, magpapasalamat ako ng malaki. Sakto pala. At ngayon mo lang sinabi, yung kay Lolo He, hinahanap mo lang pera. Mahanap si Yenshi. Sakto lang talaga. Kakarating lang ng balita. Darating daw din sa si Hayenshi. Totoo ba yan? Hala? Ayos, pag-asa na si Sir na gumaling. Salamat sa Diyos at may Hanshi. Lolo He, tamaan mo ako pagdating niya. Ikaw ang apo niya, hindi ba? Tuwa siya pag makita ka. Apo sa turo ni Lolo He. Paki-explain nga anong nangyayari? Tito, dito ka, dali. Tungkol sa naman ng master namin. Ano nangyari kay kuya? Well, ganito kasi yun. Alam mo naman si Master? May libag sugal eh. Kaya itong si Hayenshi, naging master ni kuya. Dahil natalo siya sa sugal? As in peke lang? Papel lang? Sabi ni Grandmaster, si Shorty inosente pa. Huwag niyo nang paalangat ang kahiyan natin. Kaya si Master na lang ang nagtiis. Yun lang, ayos na yun. Kasalagot pagdalaman ni Master. Sigurado, babaklasin niya ang bubong. Pero kung pabidang relasyon lang niya, okay pa siguro. Pero please lang, next time, huwag mo yung gamitin ha, apo sa turo. Lalo na sa labas. Naiintindihan mo ba ako? Oo na, hindi ko na ulitin. Pero kasi may kinalaman ito sa reputasyon ng Master natin. Nag-guess mo naman, di ba? Oo na, I'll try my best na lang na huwag na ilabas sa iba. Close kayo ni Mr. He? Close kayo ni Mr. He? Oo naman. Kami ni... Neso. Matagal na kaming magkakilala. Dati pa yun sa probinsya. Nangongolekta kami ng mga antiques. Tama. Sir P, dahil kasama mo na si Su ngayon, hindi na ako magtatago. Hindi mo na kailangang hintayin pa. Yung si Dr. Hai, kaya na niyong gamutin yan. Anong ibig mo sabihin? Si Momo kaya niya akong gabatin? Well, hindi naman ako doktor. Pero sure ako, kahit si Dr. Hai pa dumating,
Baka hindi din siya mas effective. Mas magaling si Momo. Lagi ngang sinasabi ni Master. Mas magaling pa sa kanya ngayon. Kung ganun sabi mo, edi sa kanya na ako aasa. Si Momo nang bahala sa akin. No problem. Ikaw pa. Ikaw ang lucky charm ko. Kaya naman, yung health mo, ako na bahala dyan. Sue, mauna na ako. May pupuntahan kami ng asawa ko eh. O, tara na. Pupunta pa kami kay Lola. Bye, little master. Kang close si Momo kay Mr. He, no? Tara na. Bakit siya? Bakit siya ang binabantay ni Paige Hin ng sobra? Pati si Mr. He, President Chen, pinapaboran siya. Probinsyanong walang moda lang siya. Sosyo mo, tingnan natin hanggang saan ka. Uy, late na nagtatrabaho ka pa. Galing to sa kitchen, 10 herb tonic soup daw. Pinapadala ni Lola. Anong ibig mong sabihin dito? Guess mo, ba't kaya pinadala ni Lola yan? Ewan ko, di ko alam. Gusto raw niyang magkaapo. Joke lang. Sige na, magpahinga ka na. Kailangan ko pang tapusin to. Mm-mm. So, ganyan pala ang buhay ng mayayaman? Di sila hirap din kumita? Kasi naman ngayon, may bago na kami ng gastadora. Kung hindi ako bang pupursige, paano kasi susuportahan? Ganun. Sino kaya yun? Ang lakas pala nito ha. Asya, tayo ka ni dyan. Try mo lumakad. Nakakalakad na ako? Subukan mo pa. Oo nga, nakakalagad na ako. Pero tandaan mo, di ka pa pwedeng tumayo na matagal. Kailangan pa ng acupuncture session. Tuluyang gumaling na yan, ako naman gagawin kita ng gamot sa lason mo. Sige. Sige, lakad ka pa. Kailangan ko ng kontakin si Master. Kailangan ko ring ihanda ang pampalinis. Master? Alin na, Master? Di ba bumaba ka ng bundok? Punta ka sa Kyoto? Sige, pagdating mo dun kita tayo. Momo, dumating na master mo? By the way, Peijin, pwede ba siya tumuli sa inyo? Yung master ko. Oo naman, walang problema. Master mo, master ko rin. Tsaka, simula nung kinasal tayo, di ko pa siya na-meet. Yung matanda, kahit di pa siya pumunta dito, ako pa magdadala sa kanya. Ano naman sa kanya? Wala namang kwenta yun. Pero kasi yung gamot na kailangan. Pagtanggal ng lason mo, nasa kanya. Pagdating niya, pwede na natin simulan ng gamutan mo. Ang galing naman nun. Sir, ma'am. May pinadalang tao ang Su family. May emergency raw. Pabuhay na si ma'am. Kung emergency talaga yan, bakit hindi na lang direktang tawagan? Ni-block ko na silang lahat eh. Okay lang, tinawag nila ako, uuwi ako. Hindi rin naman nila ako gagalawin. Gusto mo bang samahan kita? No need. Di ba may trabaho ka pa? Hindi mo pa tapos? Sige, tuloy mo yan. Aalis na ako.
So kaya pala nagmamadali kayo. Pinabalik niyo ako dahil lang dito? Ginawa lang naman namin to para may dignidad ka pa. Bilisan mo na. Pirmahan mo na yung annulment papers tapos ikaw na mismo ang makipaghiwalay kay Pei Xiao. Ba't ko siya dapat hiwalayan? Ang pamilya nila, Pei. Hindi yan level na kagaya mo. Ngayon na magaling na si Jinheng. Magkapaghiwalay ka na ng maayos para hindi ka na iiwanan later on. Nakakaya pa pag ikaw ang iniwanan. Makikipaghiwalay ng maayos? Kapal na mukha mong sabihin yan. Dati akala niyo may sakit si Jinheng. Kaya binato niyo siya sa akin. Ngayon okay na siya. Bigla niyong babawiin? Walang hiya ka. Isang hamak na probinsyana lang naman yan. Pero naging Mrs. Pei siya. Ang swerte mo na ron, girl. Ano ba? Balak mo agawin siya habang buhay? Tignan mo ang sarili mo. Bagay ba talaga kayo? At least ako kayang ibigay kay Jinheng. Ang gusto talaga niya. Ikaw, ano ba kayo ibigay? Isang asawa na nakakahiyang dalhin sa publiko. Nakakababa ng dignidad. Ganun ba? Hindi ko gets kung saan galing ang confidence mo, Miss Su. Bakit ka nandito? Tapos na ako sa trabaho. Sinundo kita. So magaling ka na talaga, Jinheng. Bibigyan kita ng offer na hindi mo matatanggihan. Makipaghiwalay ka na sa kanya, Mr. Pei naman. Kung alam lang namin nagagaling ka, ba't di mo nang sinabi dati pa? Kung maaga namin nalaman, hindi ka namin ipapakasal kay Shimo na isang habang na taga-baryo. Galing lang siya sa probinsya, walang breeding, walang finesse, hindi tulad ni Yanran. E di binabawi na yung kasunduan. Ay, hindi naman. Ginawa lang namin ang tama. Inayos lang ang gulo. Wow, pag-ayos ang gulo daw. So ganun lang yun? Kung kailan nyo gusto ipakasal ang anak nyo kay Sir Pei, go lang. Gusto nyo palit-palit lang? Ano tingin nyo kay Sir Pei? Laruan? Alam ko naman, mahirap tanggapin to, mabigat talaga. Pero, kung ikukumpara sa buhay ni Jinheng, mas importante yun, diba? Anong ibig mo sabihin? Alam ko kasi, for the past years, ang Pei family naghahanap ng miracle doctor. Hinahanap niyo siya para mapagamot ka, di ba? Eh paano kung sabihin kong nahanap ko na siya? Nahanap mo na siya? Oo naman. Alam ko lang matagal mo na siyang alam. Pero tingin ko, hindi sapat yan para maging barahan mo. Eh paano kung sabihin kong nasa bahay ko na siya ngayon? Doc, pasok po kayo. Kayo po bang si Doctor? Kung ang tinutukoy mo ang head ng National Doctors Association at ang taong nasa solo sa paglutas ng South Jungle Epidemic 10 taon na nakaraan, ako nga yun. Yung South Jungle Epidemic? Ba't di ko yung nakita noon? Ilang taon ka pa lang doon. At hindi lang naman ako ang doktor na nandoon. Ang daming tumulong. Kilala mo ba lahat ng doktor na nandoon? Tama rin naman. Bata pa kasi talaga ako noon eh. Grabe yung outbreak dati. Nung time na yun, sumusunod lang talaga ako kay master ko. Medyo malabo memories ko. May mga tao talagang mababang tingin sa sarili. Ni hindi nga nila alam ang si doctor. Pero sila pa ang una nagdududa ng identity niya. Tanong lang naman yun. Sa loob ng maraming taon, walang balita ang Fee family tungkol sa Miracle Doctor. Kahit konting lead wala talaga. Nalaman lang namin na darating pala siya sa Kyoto. Kaya nagtataka ako, paano mo siya naimbigyan sa bahay? Ano? Alam niyo yung darating siya? May info kayo tungkol sa kanya? Ano? May balita kayo? Napupunta sa Kyoto? Ganito kasi. Marami talaga nagpapacheck. Kaya ayokong lahat sila malaman ko nasaan ako. Nagkataon lang talaga. Nalaman ko to, tsamba lang talaga. Konti lang sigurong may alam. So hindi ako mababahala. Ayos, buti na lang. Oo nga. Siguro swerte ko lang talaga. Nagbigay lang ako ng konting tulong sa isang tindero sa kalsada. Tapos hindi ko alam, siya pala ang Miracle Doctor. Talagang may connection yata kami ni Miss Su. Si Miracle Doctor. Ito nga pala yung nabanggit ko sa'yo, si Pei Xiao. Tama nga, hindi aabot ng kalahating taon na buhay niya. Dok! Pero, kaya ko siyang gamutin. Ngayon din. Kung ganun, Dok, anong kailangan ko para magpagamot? Gusto mong gamatin ka ni Dr. Hai?
Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Di naman ganun. Sinabi ko na sa'yo ang kondisyon ko. Kailangan mo lang makipaghiwalay kay Sushi mo. Tapos pakasalan ako. Tsaka ka lang gagamutin ni Dr. Hai. Pero si Sushi mo, anak siya ng Su family. Kapag naghiwalay kami, ano mangyayari sa kanya? Simple lang. Si Sushi mo, galing lang yan sa probinsya. Hindi sanay sa city life. Bigyan mo lang siya ng pera. Tapos pauwiin mo na lang siya sa probinsya. Ganun ba? Ito rin ba ang gusto ni Dr. Hai? Akala ko si Dr. Hai, tahimik lang at banal. Hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, nakikialam sa kasal ng iba? Bakit siya ngayon? Nakikisawsasabuhin ng iba? Jing Hong, ako ang nag-invite kay Dr. Hai. Tinutulungan lang niya ako. Tama. Si Miss Su, mahal na mahal ka talaga. Ayoko rin siyang saktan. Ayokong baliwalahin ang feelings niya. Sabi nga ni Mr. He noon, si Momoraf makakagamot sa akin. E apo siya ni Dr. Hai, di ba? Kaya naniniwala ako sa kanya. Kung sabi niyang kaya niya, ibig sabihin kaya niya. Pero tandaan mo, apo lang siya ni Dr. Hai. Ngayon si Dr. Hai mismo ang nasa harapan mo na. Pero hindi mo siya pinaniniwalaan. Mas pinaniniwalaan mo pa yung probinsyana. Master, alam ko naman, hindi mo rin gusto si Miss Su. Pero tama naman siya. Importante ang buhay mo, di ba? Ganito na lang, pumayag muna tayo. Tungkol kay Miss. Akong bahala dyan. Pasasahin ko na lang siya after. Ikaw... Miss, ito ang annulment papers. Pirmahan mo na lang. May chance lang gumaling si Mr. Pei. Hawak na natin. Kahit ayaw pa niya. Hindi ko kayang masayang to. Dahil lang sa'yo. Hindi kayo naniniwala kaya ko siya pagalingin? Ni ako hindi mo pinaniniwalaan. Akala mo wala akong alam? Sushi mo. Hindi naman tanga si Jinheng. Alam niya kung sino dapat paniwalaan. Ako ba o ikaw? Obvious na sagot dyan. Kung matalino ka, pirmahan mo na ang annulment papers. Tapos bumalik ka na lang sa probinsya. Kung hindi ka rin naniniwala sa akin, hindi na rin kita gagamutin. Heto na! Momo! Mr. Pei, isipin mo si Madam. Isipin mo buong pamilya. Ito si Dr. Hai, oh. Jingheng, hindi ko alam kung anong ginawa ni Sushi mo sa'yo para mahulog ka ng ganyan. Pero tandaan mo, CEO ka ng pay group. Hindi lang basta buhay mo yan. Dapat mong isaalang-alang lahat, gets? Hindi lang sarili mo ang dala mo. Isipin mo ang buong kumpanya. Gets mo? Alam mo ba? Maliban sa akin, wala nang ibang kayang gamutin ang kondisyon mong congenital. Wala nang makakagamot niyan. Walang yung babaeng yon. Tinapatag pa talaga ako. Sinabi mong may depekto ako mula pagkabata. Buong syudad alam yan. Ikaw ang may problema simula ng pagkabata. Iniluwal ka na may depekto. Ikaw, Kung ganun, ayusin mo na lahat tapos mabalik ako. nagbago na isip mo? Oo naman. Pinagpaguran mo to. Pinaharap mo pa sa akin si Dr. Hai. Yung effort mo, hindi ko yun kakalimutan. Ayos, continue lang magiging asawa ko na si Pei. Ako na ang bagong Miss Pei. Miss Su, yung bayad na usapan natin. Huwag mong kakalimutan. Oo, magaling ako manggagamot. Pero hindi ako libre. May bayad na serbisyo ko. Natural lang naman. Nandito ang card, 5 million. Pakitanggap mo na. Pag gumaling na si Pei Jinheng, pagkatapos nun, mas malaking reward pang ibibigay ko. Ayos, mabuti. Alis na muna ako at magpapahiga. Sige po, Doc. Ingat po kayo. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang. Gagawin namin ang lahat para sa inyo. Grabe talaga. Ang dali ng pera sa mayayaman. Napakadaling pagkakitaan. Mga tanga silang lahat. Pero, kailangan kong kumita ng marami habang may time pa. Tapos maglalaho na ako.